Summer capital of the Philippines, ika nga nila. Yan ay walang iba kundi ang Baguio City. Kung isa ka rin sa lakwatsera gaya namin, pwede mong puntahan at bisitahin ang Baguio City, kung saan pwede mong pasyalan ang iba't ibang lugar na sikat sa Baguio City. Gaya ng Burnham Park, Diplomat Hotel, Strawberry Farm, Igorot Stone Kingdom, at napakarami pang iba. Kaya tara, samahan nyo kami dito sa biyahe namin pa Baguio. At nag-commute nga lang kami papunta ng Baguio. Kung wala nga kayong sariling sasakyan, no problem yan dahil maraming bus na papuntang Baguio. 555 per head ang pamasahe. Via NLEX na rin ang daan kaya mabilis lang makakapunta sa ating destinasyon. Kung ikaw naman ay ihiin, don't you worry dahil meron niyang 5 bus stops kada station na dadaanan ng Victory Liner. Approximately 6 to 7 hours ang biyahe mula Layak Dinalupihan to Baguio. At sa part na to ay nakarating na nga kami finally dito sa Baguio City. At nagpahinga muna kami dito sa 7-Eleven para kumain saglit, na kung saan malapit din ito sa terminal ng Victory Liner. Dito rin kasi malapit ang transient na nabook namin. So kung kayo'y wala pang matutuluyan, it's better to book a transient or rental house before kayo pumunta ng Baguio para wala na kayong poproblemahin sa tutuluyan nyo. Nakakita nga kami ng transient na for only 600 per head na 1 night and 2 days na siya, na kung saan malapit sa mga tourist attractions sa Baguio. Kaya tara, gear up with me and let us explore Baguio City. Love, pakita mo yung kinakaima. Ano yan? Hey. Ito nga ang Burnham Park na kung saan libre at walang entrance fee na babayaran kung gusto mo tumambay at magmuni-muni. Marami ring pagkain sa paligid at pwede kang makinig ng mga music sa mga nagpe-perform na tao dito. At some important reminder, kung first time mong magpupunta sa Baguio, mas piliin mong puntahan yung malalapit na lugar lang bago yung malalayo dahil baka maubos lang ang oras nyo sa wala. Mula Burnham Park, tanaw nga ang SM Baguio. At dahil gabi na rin, mas pinili naming pumunta doon at makinig sa magandang music ng nagbabasking na to. Guys, ang SM na hindi na kailangan ng aircon, SM Baguio. At ganito naman kagandang view ang matatanaw mula SM to Burnham Park. Guys, second day namin ngayon. Sa Baguio, sobrang lamig. Tingnan nyo naman yung OOTD namin. Alright. At ang second destination nga namin ay ang Igorot Stone Kingdom. Kaya dali-dali kami pumunta sa paradahan ng jeep nila para makarating dito dahil may kalayuan kung lalakarin ito. Pagdating nyo dito ay bubungan nga ang kanilang ticketing booth kung saan magbabayad kayo ng entrance fee. Alam nyo ba na ang Igorot Stone Kingdom ay may tinatayang 6,000 square meters kaya hindi nakakapagtakang napakalawak nito. According to research, si Mr. Pio Velasco ang founder ng nasabing tourist attraction. Taong 2020, sinimulan ito. Mga weekdays para konti na ito. At kung ikaw ay mahilig sa picture, perfect din ang Igorot Stone Kingdom para sa mga Instagrammable shots gaya nito. Para bang nasa ibang bansa ang datingan kapag nagpunta ka dito sa Igorot Stone Kingdom. So guys, ito yung view
dito sa Igorot Kingdom. Pag nagpunta kayo dito, maganda yung spot. Akyatin pa natin to guys. Mas maganda yung view dito. Let's go! Meron pang ganito. Ganda rito na guys. Punta na kayo dito sa Igorot Kingdom. Tara, akyatin pa natin sa taas. Parang ganda ng mga castle. Tara, akyatin pa natin yung Susana. Sino ba si Susana? Process? No. Nainip ka, pwede ka dito. Kape-kape eh. Tignan mo yung view. Ayan, makikita mo yung view. Joke lang. Baka nang iba nila. Para kayo. Ito yung view guys. Ganda, no? Talagang sulit na sulit nga ang 100 na entrance fee para sa mga adult at 80 pesos naman para sa mga bata. Tirik ang araw. Pero don't you worry dahil hindi yan masakit sa balat. Dahil ang simoy ng hangin ay talaga namang napakalamig. But hey, let me remind you na nasa Pilipinas ka pa rin. Ewan ko na lang kung hindi mabusog ang inyong mata sa lawak na pwede nyong pasyalan dito. Pure reminder lang, take your own risk sa pag-akyat baba at unahin ang safety ng ating mga sarili para sulit ang baksyon. Alam mo kung maganda mag-picture dun, may sungay oh. Ikaw yung pwede dyan. Picture ka dun ha. May sungay eh. But wait, there's more. At dahil sinulit na nga namin ang almost but not quite 2 days vacation namin dito sa Baguio, dinayo na rin namin ang strawberry farm. Dito yan, sa La Trinidad, Benguet. Sa entrance pa nga lang ng strawberry farm, bubungad ang mga hindi dapat dalhin sa loob at merong login information para pag nanguha kayo ng hindi nyo binayaran, ipapakulong nila kayo. Joke lang. Dito sa La Trinidad. La Trinidad Benguet. Ayo, La Trinidad Benguet. Pwedeng mag-strawberry picking. Magtanong na lang dun sa information. Pero kung tinatamad ka, marami ring nagtitinda dito at minimake sure nila na fresh ang inyong bibilhin. Fresh from the tree. Ika nga. Maraming namamasyal dito guys. Yan sila nanay oh. Hey. Dalawa sa picture. Ayun, dyan ka lang. Ba't ano to? Sorry, puti. White strawberry. White strawberry. Walang problema, mahilig. Nakikibritish, hindi bibili. Grabe ka naman, ipitas na tayo. Sayang bibit. Pwede mamitat nga lang, medyo mahal. Diba? At ito ang mga pangalan ng mga farm ng strawberry dito. And last but not the least, ang Diplomat Hotel. Ano ang pasukin at alamin ang mga kababalaghan na pwedeng malaman dito sa Baguio City. Tayo sa Mayaw sa Baguio. Gago. Natakot ako. Hindi mo sumayo sa Baguio na. So, akala ko ang expectation ko dito ay papasok ka sa loob, tapos pagpasok mo, yung parang sa horror na ano, sa mga haunted house. Unfortunately, hindi natin napasok
ang loob ng Diplomat Hotel sa kadahilan ng pansamantalang isinara ito. Tara, silipin natin doon. Ito yung lababo at CR na temporarily close siya. Ayan. Medyo luma na. Sige, parang kakulay ng buhok mo tong... Kakulay ng buhok mo. Okay, tara na. Yun lang for today's video, guys. See you again sa next vlog. And kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and mag-comment ka na rin. Thank you for watching.